says, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. Isang tao maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit kalooban din ni Yahweh ang siyang nananaig. Ito po ang ating mabuting balita. Para si Lord, para sa ako mabuting balita. Praise the Lord! Masaya po ba kayo? Titigan niyo muna ang katabi niyo. Titigin niyo muna. Titigan kapatid. Pinagpala ka sa gabi ito. Sapat ikaw ay andito pa rin sa gawain ni Yahweh. Naniniwala ba kayo na lahat ang tumutugon sa Diyos ay pinagpala? Amen! At naniniwala ba kayo na lahat ng nananalig ka ng parataya, Lord, pinagpala ng Diyos? Amen! O, sino naniniwala dyan? Tapos amay, wag kayo muna, wag kayo muna. Oh, pumalak pa ka, mas malakas pa dyan. Pinakamalakas pa dyan. Yung mas malakas pa dyan. Yan, sama naman masigaw. Okay, sabi mo sa katabi kapatid, tandaan mo, walang lumalapit sa Diyos, nananalig sa Diyos, nanampalataya sa Diyos, na hindi pinagpapala. Tuma na. Kasi mo to. Amen. No, ngayon, sino may pangangailangan sa Diyos? Sino pangangailangan? Kasi mas alam ng Diyos kung ano nakakabuti para sa atin. Amen? Alam ng Diyos kung ano pinaka-the best para sa atin. Alam ng Diyos ang ating future. Alam ng Diyos ang nibibigay sa atin na ikabubuti natin. Amen? Huwag ka masaktan pang hindi bigay. Ibig sabihin mo, hindi bigay mo yan, hindi nakakabuti sa'yo. Ambition, plano, pero ang Diyos ang papatupad. Alin po ba? Alin sa kalooban niya. Amen? Gusto mo abroad, gusto mo yun. Pero gusto mo ng Diyos. Ano ba gusto mo sa buhay? Without God, di na mahinabok. Kaya kailangan ang plano mo, kasama lagi si Lord. Amen? Ang plano ko, Lord, ganito, pray lagi. Almighty God, Yahweh, gusto ko po ng ganito. Loobin niyo po na ganito. Isang guni mo sa Kanya. Isama mo siya. Huwag mo siya ihiwalay. Gusto ko ganito. Gusto ko ganito. O, kaya natin without God. Kailangan pa nag-isip ka, nagplano ka, kailangan kung kalooban ng Panginoon at loobin ng Panginoon. Okay lang ba sa'yo ganito? Ito po gusto ko. According to your will. Diba? Ngayon ba hindi binigay, hindi ka masaktan. Hindi ka masaktan. Sinama mo na si Lord sa plano mo eh. Inuna mo na si Lord. Hindi binigay, hindi ka na masaktan kasi alam mo na ikapapahamak mo yun. Pag ibinigay, ibig sabihin ka looban ng Diyos. Kaya pag hindi binigay sa'yo, huwag ka masaktan. Inatapat mo isuon. Huwag ka masaktan. Huwag ka magtampo. Ayaw pangalood. Ayaw pangalood. Kung di madawat ang higit pa kayo. Kaya kung di madawat ang higit pa ngayon mo, napay mas the best na ihatag si Lord ka natin. Mas the best pa dyan. Kung ang hiningi mo lupa lang, ibigay sa'yo, lupa at bahay. Amen. Pag hiningi mo, pajero lang, bibigay sa'yo, isa, dalawa, tatlo, apat. House in that with pajero pa. O diba? Basta ang malaga, na-connect tayo lagi sa Lord. Huwag i-bypass ang Panginoon. Amen? Dahil sila po naman matupad eh. Kaya sabi sa Proverbs chapter 16:3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at magtagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Isalin sa Ginoo ang tanang budang at magtagumpay ka na magmalang-pusong ta sa tanang tumbuhaton. Kumbaga, ipakita ko na unang binasa natin sa Proverbs 19:21. Kasi ang tanong ko, may plano ba ka sa buhay? Meron. May balak ba kayo? Meron. Ambition? Meron. Lahat ng plano, ambition, makatapos sa eskwela, sa school, someday maging attorney, maging doktor, hindi masama yun. Pero kailangan, isang guni sa Diyos lahat. Kailangan tayo magkaroon ng koneksyon kay Yahweh. Amen po ba? Amen. Mayroon tayong relasyon at koneksyon kay Yahweh. Kasi kung wala tayong relasyon at koneksyon kay Yahweh, wala tayong direksyon. Hindi mo alam kung saan ka mapunta. Gusto ko lang ganito, hindi mo makuha. Kasi walang Diyos. Amen po ba? Wala pa tayong magagawa eh. Si Lord pa rin mong bibigay. Si Lord lahat. Pagkain, inumin, future, lahat ng bagay si Lord pala eh. O, dahil si Lord ang lahat ng bagay, be connected with God. Para magkaroon provider tayo. May giya ka.
may gabay tayo at magtagumpay tayo sa lahat ng malaki natin dahil ang Diyos po ang nangunguna sa atin. Kapag ang Diyos ang nangunguna sa atin, nakalooban ng Diyos lagi masunod at naniniwala ko, ang gusto ng Diyos, mapabuti ang buhay natin. Ang gusto ng Diyos, sumaglana tayo. May kapayapaan, may kagalakan, may kasaganaan. Yan ang gusto ng Panginoon. Natupad ang mga planos ng Diyos sa buhay natin. Matapos ang pag-aaral, mapag-asawa ng mababait, magtagumpay ang buhay, makapag-abroad, sumagana, yumaman at maligtas, kailangan meron tayong koneksyon, relasyon at koneksyon sa Diyos. Siya ang tatay natin, anak niya tayo. O meron bang tatay na kayang tiisin yung anak? Meron bang tatay na gusto mapahamak yung anak? Diba? Lahat ng magulang, ang iniisip, kabutihan ng anak. Pinag-aaral, pinapakain, inaruga. Ito ng good manner, right conduct. Lahat ng kabutihan ng anak ay binigay ng magulang. At binigay ng magulang ang kabutihan ng anak. Kasi may relasyon sila, may ugnayan sila, may koneksyon sila. Tatay, nanay, nanay, tatay. Mama, papa, papa, nanay. Anak, may relasyon sila. Amen? Kaya dahil may relasyon sila, obligasyon ng mga magulang na i-guide ang anak. Mula sinilang, sanggol pa, ibinuntis pa, paano maglakad, paano subuan, good morning, right ka, binibigyan ng magulang, pangalawa naman din sila. Diba? Ibig sabihin, inangaruga na magulang yung mga anak. Bakit? Kasi walang magulang na gustong mapahamak yung mga anak. Ang gusto kong puntuhin dito, ganyan din. Kapag tayo may relasyon sa Diyos, siya ang tatay natin, anak niya tayo. Kapag siya ang tatay natin, anak niya tayo, may relasyon na sa Kanya, tandaan nyo, hindi tayo bababayaan ng tatay natin na si Yahweh El Shaddai. Kinahalang, musalig na sa Diyos. Mutuot ka sa Diyos, dawato ng Ginoo, tanggapin siya as Lord and personal Savior. O kinanggap mo siya, meron ka ng ugnayan, koneksyon, relasyon, koneksyon. Amen? Na cellphone, pag di nakakulik sa kuryente, hindi ka mabubuhay. Nakuha nyo? Ano ibig sabihin? Ang tao na walang koneksyon sa Diyos, hindi na nakakulik sa Lord, ang buhay, walang kabuhay-buhay. Kanawa dapat din mo, di ba? Walang kabuhay-buhay. Daluya, problema dito, problema dito, higda, problema, lingkod, problema, nakahiga, problema, upo, problema, napitok-pitok ang mata, ano pa, sige huna-huna, iisip ng isip, wala namang iniisip, nakatulala, hinuktok, kasigamata, durong palaway, ang problema. Hello? Anong gano'n naman? Ba't ang hihina? Nalupay-pay? Hopeless? Bakit? Kasi hindi nakakunik doon sa taas. Parang cellphone, pwede nakakunik na lobat, mali nakakunik sa kurente, hindi mo bubuhayan. Walang silbi. iPhone pa yan, brand new pa yan, may load pa yan. Gandang-gandang cellphone. Eh, lobat man. Lobat na ba? Ang pag-ibig. May kanta gano'n? May kanta yun eh. Ano ba yung cellphone? Di ba may kanta? Lobat, Brad. Cellphone na ba? Lobat na ba? Ano mga kanta lang ang ganyan? Alam mo, hindi masama mga may binigay yung kanta. Kasi mga kanta lang gusto nga, may mga meaningful, mga meaning pa, di ba? Dati akong bantay. Dati akong tumutugtog sa makamundo. Ngayon, na Diyos niya. At manawa ako music. Ito mga Metallica, worldly yan, mga evil yan. Ha? Mga Metallica na wala. Mga Metallica. Yan, mga music. Yan mga yan, yung pakinggan yan. Pero mga love song na, hindi masama yan. Naka-unite kay Lord. Aktibo ka lagi. Buhay ka lagi. May pag-asa ka lagi. Gising ka lagi. May problema ka, narulutas ang problema. Masigla ka lagi. Pero mga tao din haponin kay Lord, parang cellphone na walang silbi. Cellphone na lobat, hindi nakasaksak, di magamit. Amen? Kaya mga taong hindi nakakonik sa Lord, parang cellphone na lobat. Ha? Ba't lobat? Hindi nakakonik sa Diyos. Ang hindi nakakonik sa Diyos, problematic. Hindi nakakonik sa Lord, hopeless. Hindi nakakonik sa Diyos, kunti problema, nagawala. Pero yung mga taong nakakoneksyon sa Lord, nakakonik sa Lord, kahit may problema, masaya. Kasi ang Diyos ang sasagot sa problema natin. Ang Diyos ay bigyan ng kapayapaan, kagalingan, kagalak ng ating buhay. Pag nakulit ka sa Kanya, relax ka lang.
Amin po ba? Amen. Relax ka na. Amen. Sino gusto maging matagumpay buhay? Always after our spiritual gathering. At lagi makinig sa mensahe ng Diyos. Amen? Amen. At huwag bumitaw sa Panginoon. Amen. Ako'y naniniwala, lahat na nito ngayon, ang mga pagkatbaguhan. Huwag na si Kristo tinanggap sa buhay mo. Ang tawag sa'yo, anak ka na ng Diyos. Amen. At meron ka ng relasyon at koneksyon sa Kanya. Pag may relasyon at koneksyon sa Kanya, huwag ka na mabalisa. Ano ba sa Bisaya mabalisa? Ayaw naman ka. Ayaw naman ka kurat-kurat. Ayaw ka balaka, ayaw ka kurat, ayaw ka kuyapan, ayaw ka mukot, simangot, ayaw ka hinuktok, ayaw pang siga-siga mata. Ayaw na. Musalig ka, tuo ka, pero ikaw ay nakulit sa Kanya, dahil sagot ng Diyos ang buhay natin. Di ba? If God is with us, nothing to worry about anything. Pangangailangan, pagkain, inumin at ang bagay, sagot tayo ng Diyos. Because He is the source of all our needs. The source of all our needs. The source of, physical, spiritual, satisfaction siya. Sabi niya, I am the bread of life. He who comes to me will never be hungry. He who believes in me will never be thirsty. Di mauhaw, di magutom. Ang kisang mga nakaugnay na ulit sa Kanya. Amen? Huwag ka bumitaw. Kasi kung bumitaw ka, abutan ka nang hihina ka, wala na mapapala ka sa'yo. Parang ang cellphone walang silbi. Ang cellphone pa nanghina, i-charge mo yan para mabuhay. Pag nanghina ka, mag-recharge ka, lumapit ka sa Diyos, manalangin, makinig ng salita ng Diyos. May karamdaman ka, sabi ng doktor, mamatay ka na, i-review mo. Kasi doktor lang yan. Pero sa Diyos, walang bagay na mahirap. Pwede ka bang buhayin ng Panginoon kung gusto ng Diyos? Amin po ba? Kaya napakahalaga na tayo sumandig sa Diyos. Amin po ba? Kaya napakahalaga ng tao kung mayroong Kristo, mayroong Diyos. Kasi mayroon kang direksyon. May giya. At ramdam natin na kasama lagi si Lord. At kapag kasama si Lord, lagi masigla tayo. Amen? Kahit may problema, masaya pa rin tayo. Masaya pa kayo? May problema kayo? Bakit? Kasi kasama ang Diyos. Amen? Ang tao may problema na walang Kristo, higop, pakamatay. Pero ang tao may Kristo, ngisi-ngisi yan ang problema. Amen? Because ang Lord lang po ang karam sa buhay natin. Kaya napakahalaga, no? Na lagi ka nakakunik sa Panginoon. May koneksyon na sa Kanya, pwede ka na mangayo. Sa buhay mo na yung Matthew 7:7, seek and you will find. Knock in the door. Ablihanin mo. Pangayon mo, tagaan mo, makita mo, mga saraplag mo, manuktok mo, ablihan ang portahan. Karon, manuktok ka sa Ginoo. Manuktok ta o mangayo. Amen? Kaya may koneksyon naman tayo sa Kanya, nakatok tayo sa Kanyang puso at hingin natin ang gusto natin hingin. Sino may pangangailangan sa Diyos? Handa na kayo humingi sa Diyos. Sino handa na? Mangarap na ta. At mangayo ka sa Ginoo karon. Kita tanan mangayo sa Ginoo. Sige. Taas na ng kamay. Hallelujah. Sabi ng awit, He is our provider. Diba? He is our healer, provider. Hindi po siya nagkulang. Siya ay more than enough. He is more than enough sa lahat na pangangailangan natin. Almighty God, Yahweh, Panginoon sa oras na ito, kami po lumalapit o Diyos na nampalataya sa iyo. Walang bagay na imposible at mahirap sa iyo. Panginoong Diyos, sa gabi nito, kami po lumalapit na may kababaang loob. Loobin niyo po, Lord, minsan pa, ang sabi mo, ang tao na paplano, ikaw papatupad. Ang tao na babalak, kalooban niyo pa rin masunod. Lord God, loobin niyo po na sundan mo ng tanda, himala at kababalaghan ang mga balaki namin. Sundan niyo po ng tanda, himala at kababalaghan ang aming mga plano o Diyos sa buhay. Loobin niyo po, Lord, lahat aming ambisyon, plano at gusto, ito po ipagkaloob sa aming lahat. Inaangkin ko po, Lord, ang dalangin ng bawat isa ngayon ay magkaroon ng katuparan sapat ikaw ang Diyos na kapangyarihan at walang bagay na mahirap sa iyo.
Sa'yo kami humuhugot ng lakas. You are our healer, our provider, Lord. Ikaw po ang source ng lahat ng bagay. Pangangailangan sa araw-araw, ikabubuhay, buhay, pagkain, inumin, trabaho, o Diyos, ikaw po nakaalam sa lahat. Kaya Panginoon, nililing ko po na misa pa yung pagkaloob po sa oras nito. Diyos ka, we believe, you are Jehovah Jireh, our provider. Let's sing that song, hallelujah. My provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all our needs. You're more than enough, more than enough, more than enough for me. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Yes, O Lord God, you're more than enough, O God. Dakila Ama, sa pangalan po ng Panginoon Jesus ng Nazareth. Lord God, hiniling ko po na minsan makatagpuin kami lahat. Pagpalain mo, Lord, lahat ng kapatid at tumugos sa gabi ito, sa lahat ng mga problema sa buhay, may karamdaman, may isang pagpagalingin, Panginoon. Lahat ng Diyos na may mga problema, magkaroon po ng kalutasan. Lahat ng Diyos na karahingan ng mag-iisa, magkaroon po ng kalutasan. Panginoon Diyos, naniniwala ko Lord ang bagay na mahirap sa iyo. Kaya nangkin ko po, Lord, ng gabing ito, minsan pa ay gabi ng katuparan at katugunan ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po, Lord, ang aking mga kapatid ngayon, tumugon, lahat ng O Diyos na mga baguhan, nandito ngayon, O Diyos, patunayan niya po sa kanila na ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na makapangyarihan, makagagahong sa tanan, ang Diyos na mapagmahal ng pagkalinga. Kaya namin ko po, Lord, na mission ka pa maghimala sa aking mga kapatid na ito, na ipakita mo, Lord, sa kanila na ikaw ang Diyos na buhay. You're the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the creator of everything, and God, we believe nothing is impossible to you. We proclaim that right now, sa lahat ng tumugon ay pinagpala, pinalakas, pinasigla, at nalangkin ko po na mission pang answered prayer ang lahat na may pananalig at pananampalataya sa iyo. Kaya Lord God, pagpala niyo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang hanap buhay, bigyan ng kapayapaan, kagalakan, kasaganaan, at silyuhan kami ng banal mong dugo, minsan pa. Silyuhan kami ng banal mong Espiritu, Panginoon, upang hindi kami maisnas ng kaaway. O God, inaangkin ko po, Lord, lahat ng kahilingan ng bawat isa at pangangailangan ngayon pa lang ay pinagkaloob mo na sa amin lahat. Ikaw ay sabi, Lord, mapangyayari ang lahat ng bagay sa may panananalig. Nanampalataya kami ng gabi ito ay tindilaan mo para ipagkaloob ang lahat ng bituin na langin ng bawat isa. God, misa ko pinangkin lahat ng dalangin na nakarating sa lukuan ng trono. And we declare once again that all our prayer is granted, Lord. We proclaim God the victory. We proclaim God the miracle 100% of this holy prayer. To God be the highest glory. And Jesus mighty name we pray. The Father, the Son, the Holy Spirit. Isang malakas na Amen. Amen. Yung Amen talaga na nanampalataya, Diyos. Amen. Naniniwala ba kayo na sa prayer ka ngayon? Amen. Kaya ang lahat ng may connection sa Lord, relasyon sa Diyos, relax lang. Bahala ang Diyos sa atin.